Nagsimula ang kwento ng magising ang bida nating si Rio sa isang bahay. Natuklasan niya na ang lugar na kinaroroonan niya ay sa gitna ng kagubatan, sinubukan niyang manipulahin ang tubig gamit ang mahika. Subalit bago siya tuluyang mapunta sa mundong ito, una muna siyang ipinatawag sa kabilang buhay at doon ay sinabi sa kanya ng isang anghel na nasawi siya sa isang aksidente. Bagamat hindi nagpakilala ang lalaki, sa isip ni Rio ay pinangalanan niya itong si Michael. Ipinaliwanag nito na marireincarnate si Rio sa bagong mundo nang walang tungkuling kailangang gampanan, ang bawat 20% ng mga tao doon ay may kakayahang gumamit ng mahika. Sa ngayon ay binigyan siya ng bahay sa kagubatan ng Rondo, at may 2 buwan itong supply ng pagkain na kakailanganin niya, at ang bahay niya ay may magic barrier upang proteksyon sa mga halimaw upang makapamuhay siya ng matiwasay. Gayunpaman nagpa siya muna si Rio na magsanay ng kanyang mahika, natuklasan niya na malamig na tubig lamang ang kaya niyang malikha at ayaw niyang maligo ng malamig na tubig palagi. Kaya naman nagtangka siyang magsindi ng apoy gamit ang kahoy, ngunit labis itong naging mahirap para sa kanya. Hanggang sa napansin niya ang sikat ng araw, at dahil dito ay naisipan niyang gumawa ng manipis na yelo sa tubig upang makalikha ng isang salamin. Ginamit niya ang kaalaman niya sa chemistry, at dahil dito ay tagumpay siyang nakagawa ng yelo, at ginamit niya ito na parang isang lente upang makagawa ng apoy. Kaya naman kinagabihan ay masaya siyang nakapagbabad sa mainit na tubig. Kinabukasan naalala ni Rio na hanggang 2 buwan lamang ang supply niya ng pagkain na ibinigay ni Michael, kaya't naisipan niyang kailangan niyang matutong mangaso at pinag-aralan niya ang mahika niya upang gawin itong sandata. Sinubukan ni Rio na paliitin ang projectile ng tubig upang mas maging mabilis, ngunit hindi man lang ito umabot sa puno. Nagpasya siyang magsanay ng mahika at kinagabihan ay natutunan na din niya kung paano magpainit ng tubig gamit din ng mahika. Sa sumunod na araw ay naisipan niyang gumawa ng yelo mula sa hangin upang makagawa ng ice lands, subalit hindi din naging maganda ang resulta kaya't ginugol niya ang buong araw sa pagsasanay. Makalipas ang ilang araw ay nakagawa si Rio ng sibat mula sa yelo, dahil mabisa na ito upang magkaroon siya ng sandata para sa pangagaso, nagpasya na siyang magtungo sa kagubatan upang subukin ang kanyang kapalaran. Agad niyang nakaengkwentro ang isang lesser boar nang sumugod ito na paralisa si Rio sa takot, ngunit mabuti na lamang at nagawa pa rin niyang makaiwas, gamit ang kanyang yelo, pinadulas niya ang baboy ramo habang ito ay sumusugod. Pagkatapos nito, gumawa siya ng hanay ng matutulis na yelo, at doon niya tuluyang natalo ang halimaw. Kinagabihan, muling binasa ni Rio ang ensiklopedya tungkol sa mga halimaw, natuklasan niya ang isang uri ng dragon na kayang magwasak ng buong syudad, dahil sa mga nalaman ay hindi maiwasang mabahala ni Rio. Kinabukasan ay nagpatuloy pa si Rio na galugarin pa ang kagubatan, bigla siyang inatake ng isang assassin hawk na pagtanto ni Rio na kailangan niyang harapin ito upang siya ay mabuhay, kaya't ginamit niya ang bloke ng yelo nang ito ay umatake sa kanya. Gayunpaman mabilis lang din na bumangon ang lawin, subalit hindi na din ito nagtagal at umalis na, dahil dito ay nakahinga na ng maluwag si Rio. Sa pagpapatuloy ni Rio sa bagong mundong ito, nakatagpo pa ulit siya ng iba't ibang uri ng mga halimaw. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti siyang nasasanay sa pamumuhay dito, at lalo ring humusay sa paggamit ng kanyang water magic. Isang gabi ay bumalik si Rio sa lawa at hinamon niya ng duelo ang walang ulong mandirigma, base sa husay at talino ng kanyang kalaban. Masasabi ni Rio na hindi ito isang ordinaryong halimaw bagkus baka isa itong mas mataas na uri ng nilalang. Sa huli ay natalo si Rio, pero ang halimaw ay tinuruan siya kung paano lumikha ng mas magandang talam ng isang espada gamit ang elemento ng tubig, at pagkatapos ay ibinigay ito sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw, binalikan si Rio ng assassin hawk na umatake sa kanya noon, pero ngayon ay nag-evolve na ito at mas naging mapanganib pa. Pilit daw idepensa si Rio sa mga atake nito gamit ang mga bloke ng yelo, pero sa pagkakataong ito ay nagawa ni Rio na mapinsala ang ibon gamit ang kanyang espada, at sa huli ay matagumpay niyang naitarak ang espada sa pangalawang ulit na pagsugod ng lawin. Malaki ang naitulong ng assassin hawk na ito kay Rio upang siya ay mas lumakas pa, kaya naman bilang paggalang sa nilalang na ito ay kanyang tinanggal na ang espada, at namatay ito ng may dangal sa pagpapasalamat ni Rio. Maya-maya pa ay isang pulang dragon ang humarang sa kanyang daraanan, na pagtanto ni Rio na kinakausap siya nito sa pamamagitan ng telepathy. Tinanong siya ng dragon kung may nakita ba siyang assassin hawk, agad namang humingi ng paumanhin si Rio at sinabi na napaslang na niya ito. Ikinagulat ito ng dragon, ngunit sa halip ay binati siya nito dahil nagawa niyang talunin ang naturang halimaw.
Gayunpaman napansin ng dragon ang espada ni Rio, ibinunyag ng dragon na espada ito ng Fairy King, at kung ibinigay ito sa kanya ay tiyak na karapat-dapat siyang magmay-ari nito. Kinahapunan nakilala ni Rio ang dragon bilang si Luan, at pagkatapos ay umalis na ito matapos nitong makipagkwentuhan. Gayunpaman natuklasan ni Michael na si Rio ay may taglay na Eternal Youth dahil dito ay naalala niya ang unang babaeng ipinadala niya sa mundo. Isang araw ay tumambad kay Rio ang wasak na barko at ilang bangkay sa dalampasigan, gayunpaman, nakita niya na may isa pang tao ang nakaligtas sa trahedya. Naalala ni Abel na inatake sila ng isang kraken sa gitna ng bagyo, at kinalaunan ay nagising din siya sa loob ng pamamahay ni Rio. Napansin din ni Abel na isang maganda at panatag na lugar ang napuntahan niya. Nagulat siya nang biglang lumitaw si Rio sapagkat hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito, gayunpaman, lubos na nagpasalamat si Abel kay Rio sa pagliligtas nito sa kanya. Maya-maya habang sila ay kumakain ay natanong ni Abel ang tungkol sa suot ni Rio, nalaman niya sa ating bida na wala itong mapagkukunan ng tela o damit, at lahat ng pagkain ni Rio dito ay nakukuha lamang nito sa pangangaso at kalikasan. Ipinaalam naman ni Rio na isa siyang water magician, namangha si Abel sapagkat ang alam niya ay halos kalahati lamang ng tao sa Central Province ang marunong gumamit ng mahika. Gayunpaman hiniling ni Abel na samahan siya ni Rio papunta sa dalampasigan, nadiskubre nila na wala na ang mga bangkay, naisip nila na naging pagkain na ang mga ito ng mabangis na hayop. Bigo si Abel na mahanap ang ilan sa mga bagay na kailangan niya. Dahil dito, ipinaalam niya kay Rio na kailangan niyang makipagkita muli sa kanyang mga kasamahan sa bayan ng Lon. Gayunpaman, niyaya rin niya si Rio na sumama sa kanya upang maipakita niya rito ang daan papunta sa Lon. Naisip ni Rio na magandang ideya ito kaya naman pumayag siya sa alok ni Abel. Kinagabihan ipinaalam ni Rio kay Abel na magtutungo siya sa kagubatan upang magpaalam sa isang kaibigan. Nagtaka si Abel sapagkat wala naman ibang tao dito, kaya naman naisip niya na marahil ay bibisita si Rio sa isang puntod ng mahal sa buhay. Pero ang totoo ay muling pumunta si Rio sa Fairy King upang siya ay makipag-sparring. Ipinaliwanag niya dito na mawawala siya ng matagal dahil sasama siya sa isang paglalakbay. Hanggang ngayon ay bigo pa din si Rio na matalo ang kanyang guro, subalit bago siya umalis ay binigyan siya ng Fairy King ng isang puting kasuotan na para sa salamangkero, kaya naman taos-pusong nagpasalamat si Rio. Kinabukasan ay natuloy na ang kanilang paglalakbay, sa una pa lamang ay nakaengkwentro na sila ng Lesser Boar, si Abel na ang humarap dito at tinapos niya ito gamit ang Total Impalement. Bagay na ikinabilib ni Rio dahil ngayon lamang siya nakakita ng combat skill. Lumipas ang ilang araw, ay nagpasya silang umiwas sa isang swamp area na tinitirahan ng mga lizard folk, subalit maya-maya ay naramdaman ni Rio na palihim ang mga itong sa salakay, walang pag-aalinlangang pinuksa ni Rio ang mga dumating na lizard folk. Napansin ni Abel na kaya ni Rio na mag-cast ng spell ng ilang beses sa iisang incantation lamang, subalit sinabi ni Rio na baka ay nakadepende ito sa uri ng elemento na ginagamit. Maya-maya ay namangha si Rio sapagkat ngayon pa lamang siya nakakita ng barya sa mundong ito, medyo nagtaka si Abel sa kanya, pero ipinaliwanag nito na ang baryang ito ay ginagamit sa lungsod ng Lon mula sa kaharian ng Nightly. Sa kanilang pagpapatuloy, napadpad sila sa isang kapatagan at doon ay may mga batong lumipad papunta sa kanila, agad din naman nila itong nasalag, napagtanto ng dalawa na nasa teritoryo sila ngayon ng mga rock golem. Nalaman nila na hindi tatalab ang Total Impalement ni Abel sa mga rock golem, kaya naman si Rio ay gumawa ng mga napakalaking bloke ng yelo at binagsakan ang mga kalaban. Matapos talunin ang mga kalaban, kinuha nila ang magic stone mula sa mga golem, at makikita ang napakaraming nagawa ni Rio ng mga ice wall. Kinalaunan ay nakakita sila ng napakalaking halimaw na tinawag ni Abel na Behemoth. Sa kabila ng mapayapang tulog nito ay may mga dumating na grupo ng mga wyverns upang ito ay salakayin, gayunpaman pinabagsak lamang ng Behemoth ang mga wyvern gamit ang magic negation. Kinagabihan, sinabi ni Abel kay Rio na hindi pa talaga siya nakakakita ng magic negation, at ang tanging alam lamang niya sa sabi-sabi na ang mga dungeon trap ay may ganitong kakayahan. Dahil dito ay naging interesado si Rio sa mga dungeon, ikinwento ni Abel na sa bayan ng Lon matatagpuan ang isang dungeon na kilala sa lugar, at ibinahagi din niya ang tungkol sa kultura ng mga dwarf at elf. Kinabukasan ay nagsimula na din silang umakyat sa bundok, habang sila ay dumadaan sa makikitig na bangin, nakaengkwentro sila ng isang griffin.
Dahil sa takot ay hindi nakagalaw si Abel, mabuti na lamang ay naiisip ni Rio na bigyan nila ng karne ang halimaw, dahil dito ay nagkusa na ang Griffin na umalis. Habang binabagtas nila ang malamig na bahagi ng bundok, sinabi ni Abel na nagsisilbing natural na harang ang kabundukang ito sa mga halimaw kagaya ng Behemoth at Griffin. Napagtanto ni Abel na ang direksyong tinatahak nila ngayon ay kung saan nanggagaling ang mga wyverns. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng grupo ng mga wyvern sa kanilang daraanan. Nais sanang iwasan ni Abel ang pakikipaglaban sa mga ito, ngunit matigas ang ulo ni Rio na harapin ang mga halimaw. Dahil dito, wala nang nagawa si Abel kundi samahan siya sa laban. Sa kabila ng takot na nararamdaman ni Abel, matagumpay nilang napabagsak ang buong grupo ng mga wyvern. Kinahapunan ay narating na nila ang tuktok ng kabundukan, bumungad sa kanila ang napakalawak na kapatagan, senyales ito na nalampasan na nila ang pinakamapanganib na bahagi ng ruta. Kinabukasan sa wakas ay nakakita na din si Rio ng isang kalsada, na pagtanto ni Abel na kapag tinahak nila ang rutang iyan ay mararating nila ang bayan ng Kailadi, sinabi niya na kilala ang bayan na ito sa masasarap na pagkain kaya naman lalong na-excite si Rio. Nang makarating sila sa isang restaurant at habang naghihintay ng order, sinabi ni Abel kay Rio na ang mga Adventurers Guild ay bumibili ng mga magic stone at ibang bahagi ng halimaw para gamitin sa alchemy. Napukaw ang interes dito ni Rio, pero mas natuwa siya na ang in-order ni Abel para sa hapunan nila ay isang Japanese rice curry. Hindi mapigilan ni Rio ang kumain at mabilis niya itong naubos at humirit pa ng ikalawang serving. Sa sumunod na araw nakarating na din ang dalawa sa salon, pagdating nila sa tarangkahan agad na nakilala si Abel ng gwardya. Masaya itong makitang buhay si Abel at ipinaliwanag ni Abel na maayos siyang nakauwi dahil iniligtas siya ni Rio. Sinabi ni Abel na una muna silang magtutungo sa Adventurers Guild upang makapag-report si Abel at maiparehistro na din si Rio. Balak ni Abel na irekomenda agad si Rio sa rank D at upang patunay ay ipapakita niya ang mga magic stone na kolekta nila. Tiyak na bibilhin ito ng kanilang guild dahil napakabihira nito at hindi na nila problemahin ang pera sa umpisa. Pagdating nila sa guild, nagulat at natuwa ang mga tao doon nang makita na nakabalik na si Abel, na pagtanto ni Rio na sikat si Abel sa bayang ito. Upang hindi makaistorbo ay lumabas muna si Rio, pero may nakasalubong siyang isang napakagandang elf at namangha siya dahil ngayon lamang siya nakatagpo nito. Gayunpaman napansin nito ang suot niyang balabal, sinabi ng babae na mukhang nagustuhan siya ng Fairy King kaya ito ibinigay sa kanya at saka na ito nagpaalam upang umalis. Gayunpaman, muling tinawag ni Abel si Rio upang ipakilala sa mga tao. Labis ang pasasalamat nila kay Rio dahil sa pagliligtas nito kay Abel. Kalaunan, ipinakilala naman siya ni Abel sa receptionist na si Nina. Dahil personal na inirerekomenda ni Abel si Rio, sinabi ni Nina na kailangan muna nilang makausap ang Guildmaster upang maaprubahan agad ang pagpaparehistro ni Rio bilang isang D-rank adventurer. Dumating ang Guildmaster na si Hugh at napawi ang pag-aalala nito nang makitang nakabalik na si Abel, gayunpaman nagpasalamat si Hugh kay Rio dahil sa pagliligtas nito sa kanilang magiting na adventurer. Gayunpaman inirekomenda ni Abel si Rio at sinabi niya kay Hugh na mas malakas pa sa kanya ito upang patunay ay ipinakita ni Abel ang mga nakolekta nilang mga magic stone. Nagulat nang makita ni Hugh ang napakaraming magic stone na ito, sinabi niya na upang makakuha ka ng ganito ay kailangan mong makatalo ng pulutong ng mga wyverns. Ipinaliwanag ni Abel na sa kalamang niya na pagtanto na tumawid pala sila sa Malefic Mountains nang makita ang kalsada ng Kailadi. Lubos ang pagkamangha ni Hugh sapagkat wala pang sino man ang nagtagumpay na gumawa nito, kaya naman naging sapat na itong patunay para aprubahan niya si Rio sa D-rank. Gayunpaman dumating ang mga kagrupo ni Abel at natutuwa itong makita siyang nakabalik ng ligtas. Sa kabila nito nagtungo muna sila Rio at Hugh sa opisina upang tapusin na ang registration. Nalaman ni Rio kay Hugh na ang grupo ni Abel na Crimson Sword ay itinuturing na pinakamalakas na party sa bayan nila, at si Abel mismo ay may pambihirang talento, kaya naman talagang nakakahanga kung makakakuha ka ng rekomendasyon sa kanya. Matapos nito ay inasikaso na ni Nina ang registration ni Rio. Nang malaman na ni Nina ang mga pangunahing impormasyon sa ating bida, sinabi niya na may ibibigay na pansamantalang tirahan para sa mga baguhan. At pagkatapos ay tuluyan nang nakakuha si Rio ng ID upang opisyal na siyang maging miyembro ng kanilang guild. Maya-maya ay sinamahan ni Abel si Rio upang mamili ng kanilang mga kailangan, saka lamang nalaman ni Abel na hindi kailangan ni Rio gumamit ng staff.
Sinabi ni Rio na mas sanay siyang gumamit ng espada at nang makita ni Abel ang kanyang espada ay inakala ni Abel na isa lamang itong punyal. Kinagabihan, isang malaking salo-salo ang ginanap sa guild. Ito ay isang pagdiriwang sa ligtas na pagbabalik ni Abel at bilang pasasalamat na din kay Rio. Kinabukasan ay hinatid ni Nina si Rio sa tutuluyan nito. Dito nakilala ni Rio ang kanyang magiging ka-roommate na si Nils at Eto na pareho ding mga adventurer. At matapos nilang magpakilala sa isa't isa, hindi nagtagal ay bumalik na naman si Nina kasama ang bago ding rehistradong adventurer na si Amon. Nalaman nila na isa palang menor de edad si Amon, pinili niyang maging adventurer dahil parehong pumanaw na ang kanyang mga magulang, gayunpaman mainit siyang tinanggap nila Rio. Samantala hindi naman makapaniwala si Lin nang marinig nito ang kwento ni Abel tungkol sa pambihirang kakayahan ni Rio pagdating sa Mahika. Sinabi ni Ria kung totoo nga ang sinasabi ni Abel, maaring katulad ni Rio ang tanyag na Inferno Magician ng Empire na napabalitang na nagwasak sa buong bayan sa isang spell incantation lamang. Sinabi nila na kung lumipat si Rio sa Dabuhi Empire ay malaking dagok ito sa kanila, subalit kampante si Abel na imposibleng mangyari iyon dahil hindi mapalagay si Rio sa tunog ng Dabuhi Empire. Makalipas ang isang linggo, kasalukuyan ng sama-sama si Amon kina Eto at Neil sa paggalugad sa dungeon. Napansin nilang ang mga halimaw na kanilang nakakaharap ay hindi dapat lumilitaw sa mabababaw na palapag, kaya iminungkahi ni Niels na bumalik na lamang sila dahil mas mahalaga pa rin ang kanilang kaligtasan. Samantala, isang misteryosong tao ang walang awang pumapatay sa mga halimaw sa kailaliman ng dungeon. Samantala dahil sa naging laban nila ni Rio at Leonor, sinusubukan ng ating bida na makagawa ng isang teknik na mapapantayan niya ang bilis ni Leonor. Gumamit siya ng ice ban at water jet sa kanyang likuran upang siya ay bumilis, subalit bigo pa din ang kanyang eksperimento. Sa kabilang banda, matapos marinig ni Lin ang kwento ni Abel tungkol kay Rio, umaasa siyang makakahanap ng impormasyon kung paano ito nagagawa ng ating bida. Gayunpaman nagkataong dumating si Sarah galing sa isang misyon na ibinigay ng Royal Capital, nais sanang sabihin ni Lin kung ano ang sadya niya sa pananaliksik, ngunit hindi na lamang niya ito sinabi. Nang makabalik sila Niels, Eto at Amon sa guild, minabuti nilang iulat kay Nina ang mga nakuha nilang magic stone mula sa goblins. Dahil dito ay nagtaka si Nina dahil hindi pwedeng lumitaw ang mga halimaw na ito sa ikalimang palapag, kaya't agad niya itong sinabi sa guildmaster. Dahil dito ay naghinala si Hugh na baka isa na itong pabala ng matinding sakuna, kaya naman inutos niya kay Nina na ipatawag ang Crimson Sword at White Brigade sa kanyang opisina. Gayunpaman problema para kay Abel kung paano pakikitunguan ng White Brigade, pero wala na siyang magagawa at pagdating nila sa opisina ay binati siya muli ni Phelps. Ipinaliwanag sa kanila ni Hugh na may mga goblin archers ang namataan sa ikalimang palapag ng dungeon, nababahala si Hugh na baka ay senyales na naman ito ng The Great Tidal Bore. Isang sakuna na nangyari nitong makalipas na 10 taon, inutusan sila ni Hugh na imbestigahan ito upang makumpirma kung ito nga ay may koneksyon sa senyales. Sinabi ni Hugh na mababayaran sila ng sapat sa misyon na ito, basta't siguraduhin nilang makakabalik sila ng ligtas. Uumpisahan na din nilang i-alerto ang mga lokal na awtoridad at pansamantalang ipapasara muna ang dungeon para sa gaganaping operasyon na ito. Kinabukasan, ipinaalam ni Rio sa kanyang mga kaibigan na siya ay pupunta muli sa library upang magsaliksik sa alchemy, pero hindi niya sinabi na balak din niyang magsaliksik tungkol sa mga akuma. Samantala, ang Crimson Sword at White Brigade ay dumating na sa bakanan ng dungeon sa pangunguna ni Hugh, ngunit nang bago pa lamang buksan ni Hugh ang pinto, ay may naramdaman si Abel na hindi maganda, kaya naman nagsagawa si Lin ng wind spell at natuklasan niyang daan-daang mga halimaw ang handang sumalakay sa kanila. Dahil dito, inutos ni Hugh sa lahat na i-alerto na din ang lahat ng adventurer, kaya't sila Amon at ang iba pang mga baguhan ay inabisuhan na tumulong sila sa magaganap na laban. Samantala nang makarating na si Rio sa aklatan, muling nakita ni Rio si Sarah. Sa pagkakataong ito ay pinili na nilang magpakilala sa isa't isa. Sinabi ni Rio na naparito siya upang hanapin ang mga libro tungkol sa alchemy sapagkat pangarap niyang makagawa ng isang golem balang araw. Dahil dito, tinulungan siya ni Sarah na hanapin ang mga librong may kaugnayan sa pangangailangan ni Rio. Gayunpaman, napansin ni Rio na isa siyang elf at agad niya itong natanong kay Sarah. Kinumpirma naman ito ni Sarah at ipinahayag na kabilang siya sa rank B party na Win kung saan siya lamang ang nag-iisang miyembro. Inilarawan din niya ang sarili bilang kakaiba sa ibang elf sapagkat mas nais niyang mamuhay sa bayan kaysa sa kagubatang nakasanayan ng kanyang mga kalahi.
Samantala ang lahat ng mga adventurer at kabalyero ay pumuesto sa itaas na palapag na pader. At sa oras ng lumabas na ang mga halimaw, sa kanila ito pinaulanan ng mga palaso at mga atake mula sa mga salamangkero. Bagamat epektibo ang kanilang taktika, hindi pa din mawawala ang mga nasusugatan sa labanan. Lubos na nababahala si Hyo dahil mas marami ang mga halimaw na dumagsa ngayon kumpara sa huling tidal bore, kaya naman marami din sa mga adventurer ang madaling napagod dahil sa walang humpay na pagsugod ng mga kalaban. Mabuti na lamang ay nariyan din ang mga lower rank adventurer upang umalalay sa labanan, gayunpaman nagparating ng mensahe si Hyo sa pamamagitan ni Niels, dapat nilang asahan ang pagdating ng mas malakas na kalaban, at ang Crimson Sword at White Brigade ang aasahang haharap sa mga ito. Kinahapunan ay tumigil na ang pagdagsa ng mga goblins, hindi nagtagal ay lumabas na ang 3 goblin generals, ibig sabihin nito nasa likod lamang ng mga ito ang Goblin King, kaya naman sinabi ni Abel na dapat silang mas maging matatag pa sa mga oras na ito. Habang hinaharap nila ang 3 Goblin General, biglang nakaramdam ng panganib si Abel at isang air slash ang bumulusok sa kanila at napatay nito ang 3 Goblin General. Ang ataking ito ay nagmula sa Goblin King, sabay na hinarap ni Phelps at Abel ang halimaw, subalit natuklasan nila na hindi tatalab dito ang pangkaraniwang atake, kaya't si Abel ay sinamantalang mag-cast ng Total Impalement at nagawa niyang mapinsala ang kalaban. Pinasundan nito ni Lin ng Bullet Rain at ito ang bahagyang tumapos sa Goblin King. Dahil dito ay tuluyan nang natapos ang Great Tidal Bore, at humanga naman si Phelps sa mahusay na pakikipagtulungan ng Crimson Sword, at nagdiwang ang lahat sa kanilang tagumpay ngayong araw. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay may isa pang kalaban ang naghihintay sa kanila. Ang grupo nila Arthur kasama ang Crimson Sword ay napadpad sa isang madilim na kapatagan na wala silang anumang ideya kung nasaan sila. Sa kabilang dako, napagtanto ni Clive na marahil ay napadpad sila sa malalim na bahagi ng dungeon, at naghinala siyang maaaring dito rin nagmumula ang Great Tidal Bore. Dahil dito naisip ni Clive na kung magagawa niyang mapagtagumpayan ito, ay malaki ang maitutulong nito sa kanyang posisyon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na may mga halimaw na nagbabadya sa kanila. Samantala sa monitoring team, napag-alaman nila Natalie na ang mga investigation teams ay napadpad ngayon sa ika-40 na palapag. Ikinwento naman ni Christopher na biglaan na lamang naglaho ang kanyang mga kasama nang papasok siya ng dungeon, dahil dito agad siyang nagulat na sa Adventure Guild upang malaman ni Hugh. Nababahala ngayon si Christopher dahil kahit ang rank B ng mga adventurer ay hindi kakayanin ang mga halimaw sa ika-40 na palapag ng dungeon, kaya naman si Natalie ay naisip na humingi ng tulong kay Rio. Samantala agad nang inulat ni Nina ang balita kay Hugh, dahil dito ay natakot si Hugh na nasa matinding panganib ngayon sila Abel, kaya naman ipinag-utos niya kay Nina na abisuhan ng mga staff at magpadala ngayon ng liaison officer sa bakanan ng dungeon. Gayunpaman, muling bumalik si Rio sa aklatan, ngunit hindi niya mahanap ang librong kailangan niya. Muli niyang nakita si Sarah at sinabi rito na nagsasaliksik siya, dahil hinihinala niyang maaaring may koneksyon ang naganap na kamakailang eclipse at ang Great Tidal Bore. Sinabi ni Sarah na nauna na niya itong pag-aralan noon, pero napaisip lamang si Sarah na kung saan nakuha ni Rio ang ideyang ito. Dahil dito ayaw talaga ibunyag ni Rio na dahil talaga ito kay Leonor, kaya naman iniba na lamang niya ang usapan. Sinabi ni Rio ang tungkol sa mga maputlang magic stone na nakolekta mula sa mga goblin nitong naganap ang Tidal Bore, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay bagong spawn pa lamang. Alam din ni Sarah ang mga ganitong kaso matapos ang Great Tidal Bore, ngunit ang mga impormasyong nakalap ng mga mananaliksik tungkol dito ay hindi pa ganap na detalyado. Samantala, palaisipan pa rin kina Arthur at sa iba pa kung nasaan sila ngayon. Kahit gumagana pa rin ang kanilang mana probe upang makapagpadala ng mensahe, hindi nila ito magamit. Kung pagbabasehan kasi sa kalidad ng hangin na nararamdaman ni Rhea, katulad ito ng sa Sanctuary Square na may pinakamalakas na defensive spell barrier. Ibig sabihin, nakakulong sila ngayon sa loob ng isang napakalaking barrier, at anumang mensahe na ipadala nila ay hindi rin makakarating sa ibabaw. Gayunpaman, inutusan ni Abel si Lin na gamitin ang probe. Nang masuri ni Lin ang kapaligiran gamit ang hangin, natukoy ni Lin na may libo-libong tao na mahigit 500 metro ang layo mula sa kanila, ngunit hindi kalayuan doon ay mayroon ding humigit kumulang 50 halimaw na hindi pa niya nakikita noon. Naisip ni Arthur na maaaring sina Clive ang mga ito, kaya nagpasya silang puntahan ang mga iyon. Sa ibabaw, napag-usapan ni Hugh at Christopher na hindi sila basta-bastang makakapagpadala ng tulong para sa investigative team, sapagkat masyadong mapanganib ang sitwasyon.
Kaya naman, ang tanging magagawa na lamang nila ay manalangin para sa kaligtasan ng mga ito. Samantala ang grupo ni Clive ay kasalukuyan na ngayon pinapaulanan ng mga dark magic mula sa halimaw. Marami na din sa kanila ang unti-unting namamatay ngayon dahil pati ang spell barrier nila ay wala ding panama. Napagtanto ni Clive na ang kanilang kaharap ngayon ay ang mga devils. Mula sa kalayuan ay nadatnan nila Arthur at ang Crimson Sword kung paano pinuksan ng mga devils ang grupo ni Clive. Sinabi ni Rhea na ang mga halimaw na ito ay immune pagdating sa magic, subalit hindi sila pwedeng magpasawalang bahala, kaya't inutos ni Arthur na magpaulan sila ng mga element spell at combat spell at matagumpay naman nilang napatay ang iilang devils. Gayunpaman habang nagaganap ang pagpuksa sa mga devils, napansin ni Abel ang Demon Prince bilang pinuno ng mga demonyo. Nagpasya sila Warren at Abel na sumalakay na sa mga devils, subalit ang layunin ni Abel ay ang agarang patayin na din ang Demon Prince. Ngunit sa mga sandaling iyon ay nahimatay na si Lynn dahil sa matinding pagkaubos ng mana. 5 devils na lamang at ang Demon Prince ang natitira. Sinabi ni Rhea na wala pang naitatalang record na may nakatalo na sa Demon Prince, kaya naman nagpasya si Abel na patayin na lamang ang ilang devils at iwasang kalabanin ng Demon Prince. Nagtagumpay si Abel na mapatay ang 2 devils, ngunit ang Demon Prince ay nagpakawala ng magic blast at tumama sa shield ni Warren at nagtulak sa 3 paatres. Naunawaan ni Abel na nais ng Demon Prince na sila ay magtuos ng isang duelo. Gayunpaman sinubukan ni Clive na umatake sa Demon Prince, pero nakumpirma lang nila na immune ito sa offensive magic dahil dito tuluyan na silang pinuksan ito. Sa pagkakataong ito ay wala nang magagawa si Abel kundi harapin ang Demon Prince, gumamit siya ng zero turn upang mag-counter attack, ngunit naiiwasan pa din ito ng Demon Prince at nahagip siya ng suntok nito at nagpawala ng kanyang balanse. Tanggap na ni Abel ang kanyang kamatayan sa mga sandaling ito, pero biglang bumagsak si Rio sa itaas upang pumagitna sa laban. Hindi makapaniwala si Abel kung paano nakarating si Rio dito, pero isa lamang ang alam niya, nandito ang ating bida upang iligtas sila. Nagpasya si Rio na siya na ang haharap sa Demon Prince, agad siyang pinag-ingat ni Abel dahil malakas ang isang ito. Subalit hindi alintana ni Rio ito at pinuksan na niya ang 3 natitirang devils gamit ang water jet at nagpasya na siyang harapin ang Demon Prince ng mag-isa lamang. Bumalik ang pangyayari bago ang kasalukuyan, umalis si Natalie upang hanapin si Rio, hindi nagtagal ay nakasalubong niya si Rio sa kalye, at sinabi niya na sila Abel ay bigla na lamang nawala sa dungeon at nangangailangan ito ng tulong. Pagdating nila sa tarangkahan ng dungeon, sinabi ni Natalie na sila Abel ay nasa ika-40 na palapag, kaya naman sapilitang pumasok si Rio sa dungeon kahit ipinagbabawal. At dahil wala ng oras na natitira ay gumawa si Rio ng buta sa lupa hanggang marating niya ang ika-40 na palapag. Sa kasalukuyan, kaharap na ngayon ni Rio ang Demon Prince sa isang duelo sa espada, mabilis na umatake ang kalaban pero notokan pa din ito ni Rio at napugutan niya ito ng ulo sa isang iglap. Ngunit pinulot ng Demon Prince ang ulo nito at nag-regenerate, napagtanto ni Rio na hindi siya mananalo dito sa isang duelo, kaya naman nag-cast siya ng napakaraming water jet at nagkapira-piraso ang halimaw at pati na ang magic stone nito, at tuluyan ng namatay ito. Nagpasalamat si Abel sa kabayanihan ni Rio, ngunit mas gusto ng ating bida na ilibre siya ni Abel ng hapunan sa cafeteria. Ngayong ligtas na sila, nagpasalamat din sina Rhea at Warren kay Rio. Ipinakilala ni Arthur ang kanyang sarili at sinabi na dumating si Rio sa tamang oras upang iligtas si Abel, ngunit ikinalulungkot niya ang mga nasawi. Kaya iminungkahi ni Abel na kolektahin ang magic stone ng mga devils at gamitin ang kikitain nito para tulungan ang mga pamilya ng mga nasawi. Gayunpaman napansin ni Rio ang kakaibang barrier sa ika-39 na palapag at ang anomalyang na-detect niya nang gumamit siya ng probe spell. Ngayon lamang sila nakakita ng magic stone na mula sa devils sapagkat bibihira ang mga ito lumabas sa ibabaw at sa tingin ni Arthur ay gumagamit ang mga ito ng time and space magic. Samantala sa ibang dungeon, may mga adventurer na ipinatawag ang Demon Lord upang paslangin ito, ngunit si Leonor ang lumabas sa isang portal at hinamon siya ng hero na si Roman sa isang laban. Na-excite si Leonor nang malaman na isang hero si Roman, subalit sa isang iglap lang ay natapos agad ni Leonor ang laban, at ikinadismayan niya ito sapagkat inaasahan niyang malakas si Roman. Gayunpaman nagka-interes na lamang si Leonor sa Sacred Jewel na nasa altar, ibinunyag ni Leonor sa mga adventurer na hindi siya ang Demon Lord. At kung mas malakas pa siya sa Demon Lord, paano na lamang si Rio na isang tao lamang na higit na mas malakas kay Roman ng 10,000 beses?
Hindi makapaniwala si Roman na may taong ganoong kalakas at hindi nagtagal ay tuluyan na ding umalis si Leonor. Samantala habang palabas na sila Rio ng dungeon, itinuro niya kay Arthur ang isang bilog na bagay na na-detect ni Rio kanina, kinuha ito ni Arthur upang pag-aralan. Nang makabalik na sila sa ibabaw, ay halos mabunutan ng tinik si Hyo nang makitang ligtas sila Abel, gayunpaman pinagalitan niya si Rio dahil tinakasan nito ang mga gwardya kanina. Subalit sinabi ni Arthur kay Hyo na kung hindi dahil kay Rio ay hindi sila makakalabas ng buhay, dahil dito, sinabi ni Hyo na hindi man niya alam kung anong ginawa ni Rio pero lubos pa din siyang nagpapasalamat. Matapos may kwento ni Arthur ang nangyari sa kanila kanina, hindi pa din siya makapaniwala na sa isang iglap lamang ay napatay ni Rio ang Demon Prince. Inamin ni Hyo na hindi pa niya lubusang kilala si Rio at ang alam lamang niya ay tinulungan nito si Abel na makatawid sa Malefic Mountains. Dahil dito, lalong natuwa si Arthur kay Rio. Inutusan niya si Hyo na protektahan si Rio laban sa mga mapagsamantalang aristocrat, panatilihing lihim ang tungkol dito sa mga opisyal na ulat at siguraduhing mananatiling maayos ang relasyon ng Lun kay Rio. Kinabukasan, habang naglalakad si Rio sa syudad ng Lun, nakaamoy siya ng nilulutong curry. Nang pumasok siya sa isang restaurant, muli niyang nakita roon si Sarah. Pagkatapos umorder ni Rio ng curry, umorder din si Sarah ng pangalawang serving. Nag-alala siya na baka isipin ni Rio na matako siya, kaya idinahilan na lamang niya na mataas ang metabolismo ng mga elf. Gayunpaman matapos nilang kumain, sinabi ni Sarah na bibihira siyang makikita sa guild dahil may long-term contract siya bilang trainer ng mga kabalyero dito sa Lun. Nararamdaman ni Sarah na may potensyal si Rio sa paggamit ng espada kaya naman niyaya niya ito sa isang sparring. Nang magsimula ang kanilang laban, halos magkapantay ang bilis ni Rio at Sarah. Dahil dito, napahanga ang mga nanunood, pati na rin si Sarah, sapagkat wala pang nakakaiwas sa kanyang mga atake. Kaya naman medyo nagseryoso si Sarah, at sa huli ay naputol niya ang espada ni Rio. Kahit natalo si Rio, niyakap pa rin siya ni Sarah sa sobrang tuwa. Tama ang hinala ni Sarah na ang Fairy King ang nagsanay kay Rio. Ayon kay Sarah, agad niyang nakilala ang kasuotan ni Rio na galing sa King Fairy dahil magkaugnay ang mga elf at fairies. Maya-maya ay kinailangan na ding umalis ni Sarah para sa isang appointment, gayunpaman inutusan niya ang kanyang maid na ihatid si Rio pauwi dahil mahalagang kaibigan ito para sa kanya. Nang makarating na sila sa gate, sakto naman nadaanan siya ni Hugh. Gayunpaman ay inalok siya nito na mag-usap habang nasa biyahe dahil may nagawang mali si Rio kahapon. Sinabi na Hyo na ang magiging kaparusahan ni Rio ay isang trabaho. Kailangan ni Rio na gumanap bilang escort ng mga mangangalakal sa kanilang magiging round trip papunta sa bayan ng Whitnash. Makalipas ang ilang araw, umalis na ang caravan ng mga mangangalakal patungong Whitnash, nakasama din ang tatlong mga ka-roommate ni Rio. Namangha si Neil sapagkat silang apat ay pare-parehong naitalaga sa iisang trabaho, at gayon pa man ipinaalam ni Niels na balak niyang pangalanan ng kanilang grupo na Room 10. Subalit ang pinaka nagpapasabik sa kanila ay may 9 na araw silang gugugulin sa bayan ng Whitnash, at kasabay nito ang Open Port Festival na siguradong magiging masaya. Gabi na nang makarating ang kanilang caravan sa Whitnash, matapos nilang malaman ang kanilang pansamantalang tutuluyan, agad na silang nagpunta sa night market at kumain sila ng mga fish street foods na ngayon lamang nila natikman. Kinabukasan, nakarating na rin sa Whitnash ang karwahe ng mga taga-Dabuhi Empire. Habang naghihintay, pinag-usapan ni Oscar at Jurgen ang posibleng dahilan ng emperador kung bakit ipinadala sa pistang ito ang anak nitong si Fiona. Ayon kay Oscar, maaaring nais ng emperador na ilayo ang prinsesa sa madugong gawaing pinaplano nito. Dahil dito nagpasya si Oscar na protektahan si Fiona sa panahon ng pista dahil bukod sa pagiging prinsesa nito, isa din itong henyo na kayang mamuno sa Magic Division sa edad lamang na 17. Kinagabihan, isang pagtitipon ang ginanap para sa mga maharlika sa palasyo ng Whitnash. Mapapansin hindi masaya si Fiona sa ganitong mga okasyon, pero ang kapatid niyang si Conrad ay sinigurong puntahan siya upang tignan ang kanyang kalagayan. Gayunpaman mas pinili munang bumalik ni Fiona sa kanyang silid, inamin niya mas nakakapagod pa para sa kanya ang mga ganitong sosyal na pagtitipon, at mas gusto pa niya gumugol ng oras sa pagsasanay. Kinabukasan, ginanap ang isang parada bilang opisyal na pagbubukas ng festival sa publiko. Napansin ni Rio si Abel na nakaupo kasama ng mga espesyal na panauhin.
Maya-maya, nakita sila ni Lin, at ipinaliwanag ni Rhea na si Abel ang tumatayong kinatawan ni Hyo dahil hindi maaaring manatili ang kanilang Grandmaster sa piyesta sanhi ng dami ng kanyang appointment. Gayunpaman, napansin din nila si Fiona, at inaasahan ni Rhea at Lin na naroon din ang lieutenant nitong si Oscar, na kilala bilang Inferno Magician. Ayon sa mga sabi-sabi, kaya nitong pabagsakin ng isang hukbo sa iisang pag-atake lamang, kumalaban pa ng ilang wyvern, at nakawasak ng isang bayan gamit lang ang isang incantation. Bagamat hindi sila sigurado kung totoo ang mga chismis na ito, inabisuhan sila ni Rhea na mag-ingat lalo na para kay Rio. Nang makaalis na ang Crimson Sword, muntik nang magkabanggaan sila Rio at Oscar, humingi naman sila ng ponmanhin sa isa't isa. Nang umalis na si Rio ay hindi maiwasan ni Oscar na mapaisip kung sino ba ang misteryosong kanyang nakasalubong. Sa kabilang banda, nakasalubong naman ni Abel si Conrad, nakilala ni Conrad si Abel bilang kinatawan ng Guildmaster ng Lone. Nagbigay galang si Abel kay Conrad bilang prinsipe, pero napapaisip si Conrad na tila may kahawig si Abel sa isang tao na dati na niyang kakilala, pero sinabi ni Abel na nagkataon lamang iyon. Samantala dumating na sila Oscar at Jurgen sa silid ni Fiona dala ang mga pagkaing pinamili nito, gayunpaman binanggit ni Jurgen kay Oscar ang muntikang pagbanggaan nila ni Rio. Ayon kay Oscar bumilib siya na mabilis ang pakiramdam ni Rio dahil hindi ito normal para sa isang mage. Kinabukasan sumali sila Amon at Eto sa isang palaro sa archery, bigo silang makatama ng kahit anong target na lumulutang sa dagat. Gayunpaman nang dumating si Abel, naisip agad ni Rio na si Abel na lamang ang sumali sa palaro, at kahit napipilitan, nagawa pa ding matamaan ni Abel ang pinakamalayong target. Habang pinupuri ng mga tao si Abel, biglang dumating ang kanyang mga kasama. Kapansin-pansin ng galit sa mukha ni Rhea, ikunwento ni Lin kila Rio na inaasahan ni Rhea si Abel sa isang date pero hindi ito sumipot kahapon. Kalaunan, nakilahok sina Niels at Amon sa isang karera. Hindi pa man nagsisimula ang laban ay nagkakagitgitan na sina Niels at Dan. Nang magsimula ang karera, halos magkapantay lamang ang bilis ng kanilang mga bangka. Ngunit hindi pa sila gaanong nakakalayo ay nagsimula na silang maghampasan gamit ang kanilang mga sagwan. Nang masira ang mga ito, nauwi naman sila sa suntukan hanggang sa tuluyang tumaob ang kani-kanilang mga bangka. Maya-maya, dumating na din si Hyo sa Witnash, nakita niya sila Rio na nanunood ng exhibition mula sa mga makabagong bangka. Ipinaliwanag ni Hyo kila Rio na ang bangkang ito ay tinawag na Rain Shooter, pinapagana ito gamit ang alchemy at magic stone. Kinagabihan habang formal na ipinakilala ni Conrad ang kapatid niyang si Fiona kay Abel, biglang nagkaroon ng problema ang protective barrier ng mansyon, at ilang sandali lamang ay agad na napansin ni Fiona ang paparating na panganib. Bumalik sa nakaraan, makikita si Oscar sa edad na musmos pa lamang at may matingkad na pulang buhok. Sa mga panahon na ito ay masaya at mapayapa siyang namumuhay kasama ang kanyang ama at ina. Kahit bata pa lamang ay likas na kay Oscar ang talento pagdating sa mahikang apoy. Makalipas ang ilang panahon, ang panday na guro ni Oscar ay niregaluhan siya ng isang espada na akma para sa kanyang edad. Ang kanilang maliit na baryo ay madalas na umaasa sa pangangaso sa kagubatan, sinasama na si Oscar ng kanyang ama upang siya ay masanay na pagdating ng araw. Kinagabihan sila ay nagkaroon ng malaking salo-salo, ngunit ang kanyang ama ay nakatanggap ng ulat sa ibang taga-nayon na sila ay sasalakayin ng grupo ng tulisan sa mga susunod na araw. Dahil wala na silang panahon pang tumakas at wala ding mapagtataguan, nagpasya ang ama ni Oscar na ipaglaban ang kanilang baryo. Nang dumating na ang gabi ng pagsalakay ng mga tulisan, inutusan si Oscar ng kanyang ama na pumunta sa kanyang ina upang protektahan ito. Hindi nagtagal ang leader ng tulisan na si Bosca ay nakapasok na sa loob ng baryo, at dahil dito marami na din sa mga tao sa pamayanan ang napatay. Natunto ni Bosca ang pinagtataguan nila Oscar at pinaslang nito ang kanyang ina, sa galit ni Oscar ay nagawa niyang manlaban pero wala lang din siyang nagawa. Dumating ang kanyang ama upang sila ay iligtas, ngunit sa kasamaang palad ay nasawi din ito sa kamay ng tulisan na si Bosca. Kinuha ni Bosca ang espada ng kanyang ama, at dahil dumanak na ang dugo sa buong lugar ay naamoy ito ng isang grupo ng mga lobo, kaya't nagpasya na sila Bosca na umalis na. Ang panday na si Razan ay natagpuan si Oscar, iminungkahi nito kay Oscar na tumakas na patungong ilog dahil paparating na ang mga lobo. Buong sikap na hinarap ni Razan ang mga lobo upang hindi ito makasunod habang tumatakas si Oscar, ngunit nang marating na ni Oscar ang ilog, sinubukan siyang atakihin ng mga lobo at tuluyan siyang nalaglag sa rumaragasang tubig.
Nagising si Oscar sa loob ng isang mansyon ng isang maharlikang matanda. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang si Locke at sinabi na isa sa kanyang mga taga-nayon ang nakakita kay Oscar. Alam ni Ginoong Locke na dumanas ng mabigat na karanasan ng bata kaya hindi napigilan ni Oscar na maiyak. Maya-maya, sinabi ni Ginoong Locke na ang pulang buhok ni Oscar ay tanda ng pagpapala mula sa Diyos ng Apoy. Gayunpaman nagpasya si Ginoong Locke na ampunin si Oscar at ito ay pag-aralin at sanayin sa paggamit ng espada. Lumipas ang ilang taon, isang araw na datnan ni Oscar na nilalamon ng apoy ang buong mansyon. Sa loob nito, natagpuan niya ang wala ng buhay na si Ginoong Locke. Sinubukan niyang lumaban, ngunit muli siyang nabigo, sinaksak siya ng lalaki sa tiyan at doon niya lamang napagtanto na si Bosca rin pala ito. Matapos gawin iyon, tuluyan nang umalis si Bosca. Gayunpaman kahit nasugatan ay mag-isang tinahak ni Oscar ang kagubatan at ang kanyang buhok ay naging kulay abo na. Sa kasalukuyan, matapos ang naganap na pagsabog ay sunod-sunod ang pagbuhos ng mga apoy at namataan ni Fiona ang kanyang kapatid na sugatan. Agad niyang pinagaling ito subalit nais ni Conrad na ilaan ni Fiona ang mana nito upang maprotektahan nito ang sarili. Gayunpaman dahil sunod-sunod pa din ang pagbuhos ng mga apoy at patuloy pa din ang pag-atake ng mga kalaban, ay nagpasya si Fiona na dalhin si Conrad sa mas malayo sa sunog. Sa kalagayan nila ngayon mukhang naka-lockdown na ang mansyon kaya't matatagalan ang pagdating ng tulong, kaya naman gumawa si Fiona ng signal upang ito ay mapansin nila Oscar. Dahil dito, nagbunyag ito sa kinalalagyan nila Fiona upang sila ay makita ng mga kalaban at sa kabilang banda ay nakarating na sila Oscar sa mansyon. Nagawa nila Oscar at Fiona na mapuksa ang mga sumugod na kalaban hanggang sa napansin ni Conrad ang isang incantation ng bullet rain, kaya naman nakapaghanda agad si Fiona ng barrier upang sila ay manatiling buhay, pero ito ay naging dahilan upang siya ay maubusan ng mana. Sa mga sandaling ito ay patuloy nang hinahanap ni Oscar si Fiona, pero lingid sa kanilang kaalaman, ang prinsesa ay sinakripisyo ang sarili upang iligtas ang kuya nito sa isang pagsabog. Nakita na lamang ni Oscar si Fiona na tumilapon pa itaas at naalala niya ang sandaling paslangin ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, tahimik sanang nagmemeryenda sina Amon, Eto, at Neil sa dalampasigan nang bigla silang makarinig ng malakas na pagsabog mula sa mansyon. Doon nila nakita si Fiona na tumilapon pababa ng bangin, ngunit sa kabutihang palad ay nasalo siya ni Niels. Samantala, mabilis namang pinaslang ni Amon at Eto ang mga kalabang humahabol sa buhay ni Fiona. Ngunit sa mga sandaling iyon, napagkamalan sila ni Oscar ng mga kalaban. Samantala, ngayon lamang nakalabas si Abel matapos ang pag-atake at nadatnan niya ang sugatang kalagayan ni Conrad. Mula naman sa night market, dalawang mga kalaban ang nakasagi ng dalang pagkain ni Rio. Sa kabilang banda, inutos ni Oscar sa tatlo na bitiwan si Fiona, subalit itinanggi nila Niels na sumunod kaya't inatake sila ni Oscar. Gayunpaman tumanggi pa din sila Niels na ibigay si Fiona kaya naman hindi nagpigil pa si Oscar na umatake at tuluyang nasugatan ang tatlo. Handa nang tapusin ni Oscar ang tatlo pero dumating si Rio upang salagin ang kanyang mga atake. Nang makita ang kalagayan ng tatlo ay nais ni Rio malaman ang nangyari, ngunit tumanggi si Oscar na magpaliwanag at sinubukan siyang atakihin pero nasalag muli ito ni Rio gamit ang mga ice wall. Sa puntong ito ay si Rio na ang nagpasyang magpaulan ng mga ice javelin, at si Oscar naman ngayon ang sumisalag sa mga bawat pag-atake. Mula sa itaas ay ginamit ni Rio ang kanyang espada at lumikha ng yelo, at tinapatan din ito ni Oscar ng kanyang nagliliyab na espada. Hindi makapaniwala si Oscar na kaya siyang tapatan ni Rio. Gayunpaman, bago pa muling maglaban ng dalawa ay dumating si Abel at agad silang pinigilan. Ipinaliwanag ni Abel kay Oscar na ang apat na adventurer na kaharap niya ay walang kinalaman sa pag-atake sa mansyon. Ngunit nanatili pa rin galit si Rio dahil sinaktan ni Oscar ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, desidido siyang patayin si Oscar at lalo pa niya itong ginalit nang sabihin niyang balak niyang i-freeze si Fiona bago ito ibalik. Dahil dito, nagpaulan si Oscar ng mga fireball, ngunit nakontra lamang ang mga ito ng water jets ni Rio. Galit na pinatigil ni Abel si Rio at sinabi niyang ang mga ginagawa nito ay maaaring humantong sa isang malaking digmaan. Ipinaliwanag naman niya kay Oscar na si Conrad mismo ang nagpadala sa kanya upang tiyakin ang kaligtasan ng prinsesa at pinaalalahanan niya ito na mas dapat nitong unahin ang kapakanan ni Fiona. Sa kabila ng mga pakiusap ni Abel kay Rio ay nananatili pa din itong matigas, biglang sumambulat ang matutulis na yelo sa harap ni Abel na para sana kay Oscar.
Iginiit ni Abel na handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay, huwag lamang itong humantong sa digmaan. Sa huli kumalma na si Rio bilang respeto niya kay Abel at maayos na siyang lumayo upang makuha na ni Oscar ang prinsesa. Kinabukasan, habang nakatambay ang room 10 sa gilid ng pamilihan, dumating si Abel na mukhang abala. Ibinalita niya kina Rio na maayos na ang kalagayan ng prinsesa. At ang nangyari noong nakaraang gabi ay itinuring na hindi pagkakaunawaan at humingi na rin daw ng paumanhin si Oscar sa pagkakamaling ginawa niya. Gayunpaman, ang epekto ng pagsalakay kagabi ay napakabigat na dagok dahil sa dami ng namatay at nasugatan. At dahil napatunayang tumulong sila Amon, Eto at Neil sa pagliligtas sa prinsesa, makakatanggap sila ng salapi bilang gantimpala ngunit hindi kasali si Rio. Sa huli maayos ang lahat na nakauwi pabalik ng loan. Pero si Sarah ay bakas pa din ng lungkot at hanggang ngayon ay hindi pa din niya mahanap si Rio. Hindi niya mawaring kung bakit hindi ito mawala sa kanyang isipan, subalit nang dumaan siya sa restaurant, nadatnan niya si Rio doon na kumakain ng paborito nitong curry, kaya't naging masaya na muli si Sarah. Maya-maya ay nagtungo sila sa library kung saan ipinakita ni Sarah ang mga impormasyong tungkol sa alchemy. Matapos makopya ni Rio ang mga ito, nalaman niyang mahigit 200 taong gulang na pala si Sarah. Namangha si Rio dahil nananatili pa rin itong napakaganda, dahilan upang mahiya sa kanya si Sarah. Matapos nito, nagtungo sila sa transcriber at doon ay nakasalubong nila si Abel. Nagulat si Abel na magkakilala pala si Rio at Sarah, sinabi ng dalawa na ang turingan nila ay bilang estudyante at guro. Nang makaalis na si Abel, napansin ni Sarah na impormal ang pakikipag-usap ni Rio kay Abel, dahil dito, nais ni Sarah na kausapin din siya ni Rio ng informal dahil mas gusto niyang ituring siya nito bilang kaibigan at sumang-ayon naman si Rio. Kinahapunan, nakipagkita si Rio kay Abel, ipinaalala ni Rio na may utang sa kanya si Abel at ililibre siya nito ng hapunan ng 1 linggo. Gayunpaman, bilang kabayaran iminungkahi na lamang ni Rio kay Abel na tulungan siya nitong humanap ng mabibiling malawak na bahay dahil balak niyang mag-eksperimento sa alchemy. Ngunit nang sinamahan siya ni Abel sa ahente ng mga lupain, nalaman nila sa ahente na tanging mga maharlika lamang ang pwedeng bumili ng bahay sa loob ng lungsod. Subalit ang tanging maiaalok lamang niya ay ang dating farmhouse sa labas ng lungsod. Nang kanila itong puntahan, maganda at maayos pa din ang kalagayan ng farmhouse, dahil dito ay hindi na nagdalawang isip si Rio na bilihin ito. Gayunpaman sa spirit realm, nakita ni Michael ang naging mapayapang simula ni Rio sa mundong ito, subalit ang engkwentrong naganap sa pagitan ni Rio at Oscar ay nagsisimula pa lamang, ibig sabihin may mas malaki pang pagsubok ang kahaharapin niya. Pero kahit na ganoon ay umaasa pa din si Michael na malalagpasan ito ng ating bida. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.